Nako, mukha yatang sisipain na si Juan Bull, no? Dahil dito nga po, ang minority ay nagkakaroon na ng pagka-caucus meeting, no? At ito nga, nakita po si Camille Villar na pumasok sa caucus ng meeting ng minority. Alam naman natin kung sino minority, no? Yung Siam, no? Yung Siam na inaapi nila. Kasi, siyempre, double meaning yan. Kaya ginagawa na dyan, baka kasi iniisip nila dati, na kinakampihan si Sara sa impeachment, no? Tapos, pangalawa, itong flood control issue na pinalitan niya ng liderato, si Seto Marcoleta, sinipa nila, tapos hindi naman pa-imbestigahan ngayon. Kaya ngayon, nabubuo yung kudita, baka magkaroon ng kudita, ha? Dahil niya sa pinagagawa ng mga to, na walang ibang inatupag, kundi yung impeachment forthwith. Forthwith, ang bilis-bilis pag impeachment, di ba? Pero pag flood control issue, tahimik, di ba? O ito, si Camille Villar pumasok doon sa caucus nila, Senator Robin Padilla. Yun, no? Ay, naglalakad si Camilo. Pero sabi naman daw, nakikain lang naman daw. Pero, caucus meeting niya, syempre, andyan si Cam. Ito, sabi niya dito, Senator Villar pumasok sa closed door caucus ng Minority Bloc. Ilang minuto bago magsimula at balik sesyon ng Senado. Kabahan na si Wambul dito. Sabi nila, hindi kinakabahan si Wambul. Siyempre, magpapalata ba yan? Hindi magpapalata yan. Pero, yung usap-usapan po nila at interview ng mga senador, lumalabas, parang gano'n na nga, may sisipain na isang, dapat talaga sipain na yan. Hindi, sa akin lang ha. Alam nyo bakit? Hindi dahil ayaw natin kay Juan Bull. Hindi yon. Si Juan Bull, ito ha, para patas tayo. Si Juan Bull, okay siya na maging Senate kung hindi pinag-uusapan ngayon ang flood control issue. Hindi dahil kay Sara. Hindi dahil kay Sara sa impeachment. No. Hindi yon. Nakita nyo ba sila Senator Marcoleta rectangle talaga ng todo yung impeachment? Hindi, sabi niya ni Sara mismo di ba? Dati pa, natatandaan nyo kung naalala nyo na mas maganda matuluyan para malaman ng katotohanan. Di ba? Sabi pa ni Sara, bloodbath. Hindi nila naintindihan kung ano yung bloodbath na tinatawag. Di ba? Hindi nila naintindihan nyo kung ano ibig sabihin no, ni Sara. Di ba? Ngayon, itong lumalabas ngayon na parang kudita, para sa flood control issue. Kasi nga naman, ikaw bilang senador, sisingilin ka ng taong bayan sa 2028. Ngayon, hindi sila makapaningil sa'yo kasi hindi naman sila boboto ngayon wala pang eleksyon Sa 2028, sila maniningil. Ngayon, syempre, ang mga senador napapaisip, teka muna, di ba? Pag kami kinudita namin tong mga to, matutuwa sa amin taong bayan. Alam nyo kasi, kumbaga harapan na to wala to para itong issue na to mga kamunti. Itong issue na to hindi na para yung pakiramdaman na kung sino kakampihan namin. Hindi na kampi-kampi na to. Ito yung panahon na kung saan kampi-kampihan na. Hindi na itatago nyo pa ba kampi namin si Sara? Si Sara hindi namin kakampi. Si Bibi kakampi namin. Hindi. Mga dilawan lang gumagawa niya na pakunwaring kumakampi. Di ba? Pero sa panahon ngayon, kampihan na talaga. Kaya so what? Kung kakampi ng mga 9 minority block, mga Duterte block na 5, at ang minority block, ang mga Duterte. So what? Di ba? Kasi harap-harapan na rin kumakampi itong mga to sa biruin mo, ang kinakampihan nila, hindi naman partido, kundi yung flood control issue pinagtatakpan. Yun ang matindi. Di ba? Ito, panoorin natin. Masyado dumahaba panoorin natin. Ang miyembro ngayon ng tinaguriang Duterte Bloc sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudita kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi yan. Kaya magkukudita, hindi lang para sa impeachment. Hindi, prangkahan na tayo. Hindi yung pag in-interview mo ang isang senador, ba't kayo na ba? Alam ba, nagkaroon ng kudita. Tinanggal si SP Soto. Sasabihin ba ng isang senador, ba't kayo nagkudita?
Kasi gusto namin, ayaw namin si SP. Hindi ah. Ako kung ako senador, tanongin mo ako, ba't ka nag-audit ah? Ha? Kasi ayaw namin ma-impeach si Sara. Saka hindi lang, gusto namin maimbestigahan ang flood control issue. Kung ako senador ah, gaganyanin ko yung mga yan. Anong pakialam nyo kung kumampi ako kay Sara? Bakit? Anong kampihan nyo? Eh kung kayo nga harap-harapan eh. 'Di ba? Hindi lang harap-harapan. Talaga pinamumukha yung sambayan ng Pilipino, nakakampi kayo ng na nakasalukuyan ngayon kasi maraming issue ngayon na ayaw nyo maimbestigahan. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang articles of impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Hindi, kukonvene. Yan na naman kayo. Talaga, agad-agad, no? Talagang, ewan kung bakit, ano pumasok sa isip ni Juan Bol, no? Bakit agad niya i-convene? Bakit? Nung samantala yung flood control, maski paghampas ng martilyo, tinatamad siya. Di ba yung hammer? Session is break. Di ba yung sa 18 Maris binabanggit is privilege speech si Senator Marcoleta? Kino-question niya pa, kasi 18 Maris kasi yung 18 Maris may kaso. Di ba? Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. Eh, what is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9 eh. Opo. Oh, tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to O, 13 ang kailangan. 19 lang, 9 lang sila. O, sama mo si Camille. O, hindi 13 na. 10 na. Pumasok si Camille eh. 10 na. Eh, isama mo pa yung kapatid ni Cayetano. 11 na. Halimbawa lang ha. 11 na. Eh, isama mo pa yung si... Sino ba yun? Sino ba iba doon? Meron pa isa. Sino ba? Si Ligarda. Si Libiste. Si Libiste ngayon, kita nyo naman. 'Di ba? Sari sa papayag ba ang nanay? Ginigipit ng anak niya. 'Di ba? Kung ano pinagbawa yung bat gusto ipatanggal kay Recto. Oh, ayaw pakinggan, pati taasan ng sahod ayaw pa rin. Mo binabati ko si Libiste. Ang ganda ng hangarin ni Libiste, taas ang sahod, tanggalin ang bat. Tapos babati ko mo. Ikaw ba isang isang ina, hindi mo naiisip 'yon? O di 12 na. Isa na lang ang kailangan. O, marami. Nakalimutan ko lang pwedeng sino ba isa? Si JB. Yeah, medyo umaano na yan, di ba? elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, Ay, hindi manindigan ka. Walang problema, manindigan ka. Nasa sayo yan. Di ba? Hindi manindigan siya. Basta, pag napalitan ka, magsisimula na ang flood control issue. Pasensya na kayo mga kababayan ha. Kung sakali mapalitan to si Juan Bol at maging Senate President na halimbawa si Cayetano, ang mangyayari dito, ngayon pa lang po magsisimula ang investigasyon sa flood control. At pasensya na kayo doon kung ngayon pa lang magsisimula. Kasi alam niyo naman, yung mga nakaraan, hindi makapagsimula-simula. Actually, wala pa nasisimulan eh. Talaga eh. Bakit? Sa laki na nakuha, sa tingin mo nakapagsisimula pa sila hanggang ngayon? Hindi kaperanggot pa lang yung nasisimulan nila. pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa Alam niya, so be it, di ba? Alam niya kasi meron. Ibig sabihin, hindi siya sigurado na walang boboto sa 13. Ibig sabihin, may duda siya na may boboto 13. sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Bakit mapakita sa apo niya? Ano kinalaman ng apo? Ano naisip niya? Bakit apo nabanggit mo? Hindi ba pwede ipakita sa taong bayan? Ba't sa apo? Ang layo no. Ba't sa apo? Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala nang sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial. Demo, predict yung mangyayari, no? Ang pinakahuling ng Hunyo. Biri mo, sa flood control. Tanungin siya ni Senator Marcoleta, pati si Pinky, ng harap-harapan. Hindi alam kung kailan magsisimula sa flood control. Sabi niya lang, basta magsisimula, pirmahan muna pa siya report. Biruin mo sila may plano na kagad dito, Pero yung flood control ni isa, wala silang plano. Di ba? Napansin nyo?
Basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong Senator Judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Alam nyo bakit si JBR Sito ang pinaka-pan-13? Ha? Ayaw ni Jinggoy yung impeachment na yan. Bakit? Nangyari na sa tatay nila yan. Ikaw ba naman, ayaw nila mangyari si Jinggoy, ayaw nila mangyari sa tatay nila. Ikaw ba naman papayagan nila na si Sara maulit-ulit yan? Hindi gano'n ang pride ng isang estrada. Di ba? Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa na tatayo ring Senator Judge, wala pa rin pasabi kung papasok na siya. The whole truth will come out next administration pa. But the reality is, di ba, bakit tayong Okay, tapayin nyo naman si Cayetano, ha? Isa sa mga dahilan, hindi naman para sa impeachment na magkukudita eh. Sa tingin ko kaya magkukudita, yung flood control issue, kasi napakalaking isda ang huhulihin nila. Kasi ito impeachment, alam na ni Senator Marcoleta mangyayari. Alam nyo, ito lang makinig lang kayo kay Senator Marcoleta, alam niya na yung mangyayari sa impeachment. Nakita nyo ba ng interview si Senator Marcoleta binanggit ang impeachment ni Sara? Wala. Bakit? Kasi alam niya na yung mangyayari dyan eh. Ayon sa mga eksperto, inulit lang nila yung dating ginawa nila. Dinagdagan lang ngayon. Mas masama ngayon. Bakit? Kasi ngayon fishing expedition talaga eh. Naghalungkat ka ng ebidensya na wala naman sa impeachment. Mas malala ngayon. Kung mas nabasura noon, mas mababasura ngayon. Sa akin lang yan alam mo sa toong dahilan ba't magkukudita ha? Ito itong siya sabi ni Cayetano, pakinggan nyo. nakapokus sa partial, hindi pa nga na-unveil lahat eh. In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo, marami, hindi lang to marami pang yugto maraming nabubuksan. Teka lang muna. Yung bang investigasyon ng partial report, kayo nakakaalam kung ano laman ng partial report eh. Ano laman ng partial report? Yun na imbestigahan ni Pinky nakaraan. Si Diskaya, si Bryce Hernandez, sino ba? Si Bernardo, yun lang. Doon iikot yun. Ba't i-imbestiga yun? Nakakulong na yung mga yun. Hindi, totoo lang total. Bakit ka mag-iimbestiga doon sa dati yung ginagawa? Nakakulong na yung mga yun. Si Diskaya, si Bryce Hernandez, si Alcantara, sino ba iba nakakulong? Di ba? Tapos yun doon iikot ang imbestigasyon nyo. Ano yun? Sinasayang nyo pera ng Senado? Di ba? Totoo lang. Ako, ito komentary ko sa mga yan. Di ba? Bakit pipirma ka ng partial report? Alam mo ano na ibig sabihin, no? Mag-imbestiga ka ng panibago kasi meron lumilitaw napakarami. Diruin mo, buong pera ng bayan, ang kumurakot, sila Bryce Hernandez lang. Naniniwala kayo? District Engineer ng Bulacan? Example, if you invited Zaldi when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. Tama. Tapos na yan, napanood na natin dati yan umulit lang Sa ngayon kasi, ang sabi sa amin ni SP, noong kami ay nag-focus kami Nag-focus kami nung Thursday. Ang kabilin-bilinan ni SP, huwag muna kaming magsasalita. Okay. At magtatalaga siya ng tagapagsalita. Kaya Sino? Si Risa. O kaya si Erwin. siguro, mas mainam na si SP muna ang magsalita kasi ayoko naman mapagalitan. But how are you preparing, sir? Kasi for example, Senator Ping, hindi siya abogado, so nagpapag-please daw siya ngayon sa mga justices. Kayo po? Nung una pa lang na ma-impeachment, nag-aral na kami. Tsaka ako naman madalas na may kaso. Kaya alam ko naman kahit paano ang mga pangyayari sa loob ng court. Does it sadden you, no less than the VP ang ini-impeach? Siyempre Regardless malungkot. kung Duterte. Siyempre, nalulungkot ako sa usapin na ang dami natin sanang dapat pag-usapan. Ito ba, pangalawa na naman, din lang, pero siyempre, nandiyan na yun. Kami ay may oath. Okay? Ang oath namin ay sa bayan.
Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Oh, hindi. Sila yan. Nag-oath sila sa, kunwari sa bayan. Pero ang oath nila, nandun kay Junior. Di ba? Yun ang lumalabas, nakikita namin eh. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Hindi, ang loyalty nila kay Bonge. Nanumpa ka. So, siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung oath. Kailangan maintindihan natin. We can expect you to be fair and neutral, So, sir. siyempre naman, ako naman matagal na akong nangulungan na nga ako eh. Ibig sabihin, matagal na akong naniwala sa batas. Marami nga ang politiko dyan, di naniniwala sa batas eh. Ako naniwala sa batas. Nangulungan nga ako eh. So, ibig sabihin, parehas ako. Sabi ni SP, maglalagay siya ng tagapagsalita. Kung gusto niya ng mabilisan, kanya na yun. Hindi. Iba na yan. Huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Eh, natural lang yun. Natural na yun. Yun ang parlamentaryong kauga. Kayo naman, tagal nyo na dito. Basta minority yan ng papel. You're just doing your job. You're just Oo. doing your job. Yes. Sir, isa na lang. Sir, sabi niyo dati pag nagka-impeachment, gusto niyo ang SP pro Sara. May ganun pa ba? Is it still what you feel right now? Eh, syempre, yun ang mga political naman. Hindi Oo. naman yun. Siyempre, pang politika naman yan. Siyempre, automatic, pag politika ka, siyempre, politiko kaya. Namumulitika ka. Siyempre, pro Sara ka. Kaya nga ganito, nagkakaroon ng investigasyon. Sasabihin mo ngayon sa mga kala Rodante Marcoleta, kala Amy Marcos, o kung talagang pair kayo, bakit si Sara Marcoleta ayaw mo imbestigahan? May makapag-iimbestiga ba sa sarili nilang kaanak? Halimbawa, hindi naman kaanak ni Marcoleta si Sara, I mean. Makakapag-imbestiga ba si Senator Marcoleta sa sarili nilang kakampi? Kaalyado mga Duterte? Hindi. Hindi ako, parang ganito. Kaalyado ko sila Robin. Yan ba papabayaan ko? Real talk tayo, hindi papabayaan nila Marcoleta yan. Kaya nonsense sa tanungin mo, nonsense sa sabihin mo kala Marcoleta, kung talaga Marcoleta pa sa taong bayan, dapat imbestigahan mo rin yung ginagawa ni Sara. Hindi may imbestigahan ng taong kaalyado niya yung kapwa niya. Kaya nga may iba pang kaalyado mag-iimbestiga kay Sara eh. Di ba? Kung talaga may kasalanan ng mga Duterte sa flood control issue, bakit ayaw nyo imbestigahan ni Senador Dante? Kayo, yung mga nakaupo na umagaw sa pwesto ni Senator Marcoleta. Di ba ganun yun? Kung hindi kaya ni Marcoleta pala mag-imbestiga sa mga Duterte at nila Robin Padilla, di kayo nakaupo eh. Simulan nyo na. Matatapos sa 2028, magka-2028 na, hindi nyo pa sinisimulan ng investigasyon kay Duterte kung talaga sila ang may kapunot dulo ng flood control issue na to. Bakit wala hanggang ngayon? Di ho ba? Pagiging senador, political yun. Siyempre, wala tayo eh. Wala kami. Diba? So Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. So, ano gagawin namin? walang usapan ng food, walang usapan ni Kukusa. Hindi mo ako sumasali sa ko. Bata-bata ko pa. Sako, alam mo, yung ikukuditan na yan, hindi sinasabi yan, siyempre, pag pumiyok yung mga senador dyan, siyempre, mabubulilyaso. Pero, meron na yan, na magkukudita. Isipin nyo ito yung bang nagkudita sila Soto dati, kinudita sila SP Chis Escudero at si Senator Marcoleta, tinanggal bilang Blue Ribbon. Maingay ba sila? Di ba hindi? Biglaan na lang, di ba, si Rizat umalis. Naghihiring kay Diskaya, habang ginigisa ni Senator Marcoleta mga Diskaya, umalis si Rizat. Yung pala may nangyayaring kudita doon sa loob ng Senado. Di ba? Na boto, na kumpleto nila. Pagtapos ni Marcoleta bilang Blue Ribbon ng session, hearing doon sa Diskaya, di ba? Pag upo niya in the hour, wala na siya, hindi na siya Blue Ribbon. Ang bilis, di ba? Nagulat tayo lahat. Ganun yun, sa gayon. Hintayin nyo, baka bukas. Bago lang ako dito sa Senado. Kasi lalo may bakasyon, may mga 2 or ano. Sa ngayon, wala.
confident kayo dun sa support ng majority sa leadership SB. So bakit ganun ang Tamo, di ba? Sa tanong pala, mali na eh. Tinanong siya, confident kayo sa support ng majority? Yes, yes, sumagot siya. Ibig sabihin, guilty siya, na talagang meron talagang, alam mo yun, doon pa lang, dapat ang sagot mo dyan, meron ba na suporta? Lahat naman kami nagkakaisa, hindi lang minority, ang majority, gano'n dapat sagot dyan. Ibig sabihin, nagkakanya-kanya kayo dyan. Bakit kaya? Saan kayo nagkakanya-kanya? Di ba? No, because I mean, we have a lot of problems. Madaming problema. No? Problema sa petrolyo, mga taas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng Sabihin mo yan sa kanila. Ang dami-dami problema. Ayan ka na naman. Kayo mo sinasabi yan. Sabihin mo doon sa mga inuuna, yung mga hindi naman dapat unahin. hospital, pagkain, napakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung yung mga issues ng change of leadership wide. Siguro dapat unahin natin sa sarili. Hindi, sir. Mali ka dyan, sir. Pasensya na. Kaya inuuna nila na magpalit ng leadership dyan sa Senado kasi nga hindi masimulan yung mga bagay-bagay dapat simulan. Kasi kumukontra yung mga kasamahan mo. Baka isa ka na rin doon. Di ba? Ay, hindi maimbestigahan, sir. Ang ating mga partido, yung interest ng mga yan, yung interest ng tao. So kasi baka magkaroon ng parang hindi matuloy yung impeachment trial. I don't think so. I think they cannot master enough. Personally, sir, are you preparing for the impeachment trial, if ever? We'll be talking about it siguro mamaya or tomorrow. Yung office na po. Pero may resistance na, sir. May nakikita kayong possible mag-resist na senador na mag-impeachment trial. We'll see. Pero for now, wala naman. Preparing lang dun sa possible na pag-akyat ng impeachment case ni VP Sara. How are you preparing lang, sir? Magaling na tayo dyan. Ito, hindi pabor si Jinggoy sa impeachment na yan. Oo. Napag-usapan niyo po minority yun. Yung possible na pag-akit. Kaya nag-PD kami kasi sumunod yung siya yung bagay ng Sir, sabi ni Sen. Robin, may possibility na harangin daw ng taga-minority yung pag-convene ng impeachment court. May ganun bang napag-usapan? Walang ganun. So if umakyat, sir, if umakyat yung articles of impeachment, walang problema sa inyo if mag-convene ang impeachment court. We have to follow the constitution. We have to follow the law. Yung ability po kay SB, sabi po ni SB, kapag dumakit yung articles, the following day, magpo-convene ang impeachment court. Possible, but of course, madadal pa ng office of both parties, the defense and the prosecution. Bago yung trial mismo. How do you feel, sir, about this? Ang daming dapat na tinatawag. Sana magulong masyadong bansa natin, masyadong natin mayroong problema. Sana, ako, I've said it time and again, ayoko na impeachment. Ayoko ng impeachment. Kasi tatay niya kasi ginanyan. Tapos tatay mo, may pride ka, ginanyan. Tapos gusto mo impeachment. Ay, napaka-ano mo naman nun. Diba? Ayaw mo na impeachment ginawa sa tatay mo, tapos gagawin mo sa iba. Ay, magagalit sa'yo taong bayan nun. Lalo maraming taga-suporta ang Estrada. Diba? Lalo yung matandang Estrada na si Erap. Diba? Kuha nyo. Kaya ito, kapatid niya si JBS ito, sa tingin mo, si JB hindi babaliktad dyan? Sa tingin mo? Kung ayaw ng kapatid, di mas lalo na isa. Di ba? Di magkapatid sila sa amata. Tama? JB? Tapos si Camille. Camille pa. At si kapatid ni Cayetano, si Pia. Abogado yun. Alam niya yung mga batas. Tapos si Ligarda pa. Si Ligarda nakikisama lang yan kasi matandang senador yan na matagal na dyan yan. Di ba? Pero, nagkakapikunan na dahil kay Libiste. Nangyayari sa taas. Di ba? Hanggang ngayon, di pa rin ba gigising sila? Baka bukas, mamaya, baka buo na nga yan eh. Kudita na lang yan, hintayin natin, tamo. Ako baka next week, palitan ng liderato. Hindi ako lang sorry ako lang to Baka buo na 13, buo na 13 kasi may siyam na eh. Di ba? But, since mukhang aakyat siya, what can the people expect from you, sir? Neutrality and fairness, sir. Definitely.
I will face my decision on the pieces of evidence presented. Okay. Thank you, sir. Dumalo ng tag ceremony. Ordered into the journal of the Senate. Should be calculated. Hindi ito report. Pagkabuti na mai-record o mai-report sa plenary or at the very least ay ma-file sa mincing intention. Yan ang mahalaga. Second, yung support siya, yung continuation pa rin, ng hearing. Even after the, pwede ba? Marami pang mga nangyayaring dapat mauhuman. Hindi lang sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao. Yung sa 2025 party. Yun ang pinaka-crucial. Ang galing nila magsalita, no? Dahil pa pwede ungkatin mula Visayas to Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, kanta ng Itbulaga yan, ah. Di ba? Yun ang killer magic eh. Doon talaga nagka-loko-loko eh. Dapat talaga ito, tawag na rin si, nahumarap na rin si speaker. Yung lahat ng dapat natin ngayon maimbitahan. O, tignan mo, ang ganda ng tanong sa kanya, dapat ba may harap na si speaker? Ang sagot niya, dapat may mga imbitahan. Hindi niya sinagot yung tanong. Sagutin mo yung tanong kung si speaker ba, kung ipapatawag mo o hindi. Sa bigay ninaw sa mga nangyayari. Dapat hindi dahil. Senator Bato, nag-wish siya ka gusto sa inyo. Hindi, huwag natin paano yan. Wala rin mangyayari. Kasi alam nyo mga kasama, ganito lang yan eh. Pag ito po si Juan Bull, makuditan nila halimbawa, dun lang aangat ang bansang Pilipinas. Maniwala kayo. Maraming maiiba, maraming mangyayari kakaiba. Ito praktikalan to kampiyan na to. Sige, kampiyan na. Ito na. Ito yung pinaka-side na isang side kong isa ko. Ito, pero tsorya lang. Pag ito nakudita, aakyat pwedeng si Cayetano, babalik si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Kasi abogado, magaling. Malalaman na kung sino big fish. Marami mapapakulong. Walang sisinusinuhin mas si congressman. Ipapatawag, walang interparliamentary. Babaha ng congressman sa Senado sa pagpapatawag ni Senator Marcoleta. Lahat ng pinangalanan ni Diskaya, ang dami nun. Parang graduation yun, di ba? Nagbabasa, ipapatawag natin si Senator Marcoleta lahat yan. Malalabas kung sino yung pumirma sa impeachment, lilitaw na, kantahan na yan. Parang ginawa ni Duterte, di ba? Si Duterte, ano ba sabi ni Duterte bago siya maupo? Pag ako naupo, lahat ng mga kapulisan, ganito gagawin ko. Anong ginawa bago mag-upo? Si Duterte, di ba nagkantahan na? Sila, yung mga ibang tao ng gobyerno, di ba sila nagkakantahan? Di ba? Ganyan din mangyayari ngayon. Pag si Senator Marcoleta na maupo sa Blue Ribbon, magkakantahan na yung mga yan. Ngayon, may iba lahat. Maraming makukulong. Lahat ng pangalanan, makukulong. Pwedeng makulong. Kasi sa investigasyon, may imbestiga na. May iba lahat ng sitwasyon. Baka pwedeng maupo bigla si Sara. Hindi, sa akin lang, tsorya lang yun. Tsorya lang yan, tsorya. Maraming maiiba. Tapos yung ekonomiya, magtitiwala ulit sa atin yung mga investor, lalakay o ekonomiya. Bababa ang dollar, gagawa si Senator Marcoleta ng paraan, wala nang kontra eh. Wala nang kontra eh. Pati yung kuryente, bababa yung kuryente kasi mapapatupad yung tukay pababa. Di ba? Mapapalitan lahat ng gaganda lahat. Di ba? Wala nang haharang sa 12% ba, tataas ang sahod. Di ba? Ayan na. Dahil sa pagkudita to Totoo yan, kaya mangyayari yan. Maniwala kayo, kung talagang mahal ng ibang senador dyan ng Pilipinas, gano'n ang gagawin nila. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Isang makabulong talakayan na naman. Sorry ko lang yun pero sana makagawa ng paraan sila, mga senador, para talaga tuluyan ng gumanda ang Pilipinas. Salamat ng marami sa inyo. Paalam sa inyong lahat.